Noong unang panahon may nakatirang mag-ina sa malayong bukirin. Ang pangalan ng kanyang ina si Helda at ang dalawa niyang anak naman si Mian at Mike. Si Mike ay 10 taong gulang at si Mia naman ay 15 taong gulang. Bandang alas 6 ng gabi, sinabihan si Mia ng kanyang ina. O Mian, aalis ako sa bahay. Ikaw munang bahala sa kapatid mo si Mike. Aalis ako, maghahanap ako ng pagkain. Papunta ako sa gubat. Dahil wala na pala tayong pagkain. Ang habilin ko sa iyo, Mian, wag na wag mong bubuksan ang pinto hanggat hindi ako kakatok ng ikalawang katok. Dahil alam mo na, Mian, marami ditong aswang na nakapalibot sa ating lugar. Sinabihan na kita noon, kaya wag matigas ang ulo. O sige na, bababa na ako, Mian. Opo, inay. Isasarado ko po lahat ng pinto. Mag-ingat po kayo. O sige na, Mian. Aalis na ko ha, yung kapatid mo. At bumaba na si Helda sa kanilang hagdan upang maghanap ng pagkain sa labas. Mike, huwag ka nang lumabas sa bahay ha. Isarado mo lahat ng bintana dun sa kwarto mo at dito sa bahay dahil wala si nanay. Nandun, nagpunta sa may gubat. Naghahanap ng pagkain dahil wala na tayong pagkain. Sasamahan ko sana si nanay kaso ayaw niya dahil pabantayan ka daw. Dahil may marami daw aswang dito sa ating lugar. Oo ate. O sige na, isarado mo na doon. Habang si Hilda naman ay naghahanap ng pagkain sa may gubat. Naghahanap siya ng naghahanap hanggang nakakita siya ng pagkain. Tama na siguro to, bibilisan ko. Napakadami pa namang aswang dito sa lugar namin. At yung mga anak ko walang nagbabantay dun. At si Hilda ay lumakad hanggat nakarating sa kanilang bahay. At kinatok niya ang pinto ng pangalawa. At nang narinig ni Mian ay binuksan niya ang kanyang ina at agad silang pumasok sa loob ng bahay. O Mian, wala bang kumatok dito sa bahay? Binilisan ko nga yung paghanap ko ng pagkain dun sa kagubatan. Kasi baka maabutan ako doon. Baka hindi na ako makauwi sa bahay. Kaya binilisan ko. At ako din nag-alala dito sa bahay. Mabuti naman at walang kumatok dito sa bahay at walang nangyari. Salamat sa Diyos. Nasaan ba si Mike? Kami nga yung nag-alala sa iyo, Nay. Kasi baka makain kayo ng aswang sa labas. Gusto nga kitang tulungan pero ayaw mo. Si Mike, Nay, nandun lang sa kwarto. Sinabihan ko din na wag buksan ang mga bintana. Isarado lahat at saka yung pinto. Huwag siyang lalabas. Ayun, tumango naman si Mike, Nay. At hindi kami lumabas sa kwarto namin. Nandun lang kami nang dumating ka. Yun lang, pinakinggan muna namin na kumatok ka ng ikalawa. Tapos pinuntahan na kita kasi sinabi mo pag ikalawang katok, ikaw yan. So ayan, binuksan ko. Pero wala naman pong kumatok dito, Nay. Tara na po, Nay. Ilagay na natin yung pagkain sa misa. Tara po. Sige na, tawagin mo si Mike, kumain na kayo ng hapunan. Gutom na yon. Nagsasabi yun kanina na gutom na siya. Sige na, hayaan nyo na ako dito. Kakain lang din ako dito. Dito lang ako. May gagawin ako dito. Sige Nay, tatawagin ko muna si Mike. Kakain na po kami sa kusina. Mike, labas ka dyan. Nandito na si Nanay. Kakain na tayo. Dito na tayo sa kusina. Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Talaga ba ate? Nandito na ba si Nanay? Totoo ba? Sige ate, kakain na tayo. Kanina pa din akong gutom na gutom Ano pang hinihintay mo? Tara na. Masarap pa naman yung pagkain na dinala ni Nanay nakuha sa mga kagubatan. May apple doon. Tara, unahin natin kainin yun. Tara ate. Paborito ko pa naman yung apple. Ay teka lang, pupuntahan ko muna si Nanay. Dapat kasama siya. Nay, alin na po kayo, Nay. Kain na po tayo, Nay. Gusto ko nandun kayo, Nay, kapag kami ay kumain. Halika muna dito, Mike. Halika. Tabi ka sa aking tabi. Halika muna, mag-usap muna tayo. Tapos na kasi akong kumain, Mike. Kanina pa kayo, hindi pa kayo kumain? Kumain na kayo doon. Wag mo na akong aalahanin, ha? Okay, balik ka mamaya dito. Si Nanay naman.
Parang ayaw mo na gustong makasama akong kumain sa lamisa, Nay. Sige na, Nay. Ay naku, sa iyo Mike. Kumain na kayo doon ng ate mo. Tapos na ako kanina Mike. Alam mo Mike, dapat masanay ka na wala si mama sa tabi mo. O si nanay mo. Kasi Mike, hindi sa lahat ng panahon na nandito si nanay. Kaya dapat sanayin mo yung sarili mo na marunong ka ng dito sa bahay. Kahit wala ako, ganun, sanayin mo na magtrabaho ka dito. Marunong kang maghugas ng pinggan, gaya ng paglalaba, ganun. Dapat Mike, ay huwag kang magdepende sa akin Mike. Kasi araw-araw ako naghahanap ng pagkain natin. Alam na, wala yung papa mo dito na mayapa na. Kaya kailangan nating magkayod araw-araw, Mike. Kaya sana maintindihan mo ako. Sige po, Nay. Kain na po kami ni ate. Naiintindihan kita. Tara na, kain na tayo, Mike. Sabi ko sa iyo, tapos na si nanay kumain eh. Ang sarap. Ang sarap ng pagkain na dinala ni nanay, lalong-lalo na yung apple, ate. Favorite ko pa naman yun, ate. Ikaw, ate, nagustuhan mo ba yung pagkain na dinala ni nanay? Aba, oo naman, Mike. Napakasarap kaya ng dinala ni nanay. Sabi ko sa iyo eh. Nay, tapos na po kaming kumain, Nay. Matulog na po ako sa aking kwarto. Good night po, Nay. At si Mike ay naantok na. At siya ay nakatulog. Sa kanyang pagtulog, napakahimbing niyang natulog. At ang kanyang ina at ang kanyang ate. At pagka kinabukasan, sa hindi inaasahang pangyayari ng kanyang nanay, ito'y inatake ng puso. Tulong! Mike! Mian! Nay, ano pong nangyari sa iyo? At pagpasok ni Mike sa loob ng kwarto ng kanyang nanay, ito'y ay hindi na huminga. At agad niyang tinawag ang kanyang ate Mian. Ate, tulungan mo si nanay! Tulungan mo ako dito! Bakit? Ano nangyari kay nanay? Mike! Nagsisigaw si nanay tapos pagpasok ko dito, wala nang buhay si nanay. Nay, bakit niyo iniwan kami? Lumipas ang isang taon. Sila ay nagdesisyon na iwanan ang kanilang bahay dahil nahihirapan na sila sa kanilang pagkain dahil wala na silang mapagkukunan buhat ng maraming aswang sa kanilang lugar. Dumating ang gabi at silang dalawa ay nagtalo-talo. Makinig Ay, ka muna bahala ka sa na sa akin, buhay mo, ate. Mike, kung ayaw mo. Bakit ba Palagi ka iwanan naman natin yung nagsisermon bahay? dyan. Di bahay Dito natin ka, to eh. magpakain ng mga Hindi mo aswang. naintindihan Magpakain ako, ka dito, ate. ako, aalis ako. At nagkasundo na naman sila at nagwagi si Mian. Sila ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. At sa kanilang paglalakad, bigla silang napahinto. Ayun, nakita mo yun, Mike. May nakita akong bahay. Ayun, oh. Sigurado akong may tao dyan. Pwede nating paghingian ng pagkain at makatulog tayo. Bibilisan natin ang ating lakad. Baka maabutan tayo ng aswang dito. At binilisan ang kanilang paglakad hanggat nakarating sila sa bahay nila. At agad silang sinalubong ng matanda. Hindi man nga sila nakakatok. Bakit kayo nandito? Anong kailangan nyo? Gusto nyo bang magkain? Pasok kayo sa loob. Dito na kayo matulog. Meron din kaming pagkain. Halika kayo, pasok kayo sa loob. Maraming salamat, Lola, sa pagpasok mo dito sa inyong bahay at maraming salamat na din sa pagkain na ibibigay mo at sa aming tulugan ngayong gabi. Napakalayo pa po namin. Doon pa po kami sa malayong bukirin. Hindi po namin alam ang pupuntahan namin kaya nakita ko po yung bahay nyo. Agad kaming pumunta dito. Pasensya na po na nagulat kayo, Lola. Okay ang mga apo. Alam ko namang pagod na pagod kayo. Tatawagin ko muna si Uroy, yung mga asawa ko. Paghanda kayo ng pagkain. Sige mga apo. Maraming salamat talaga, Lola. Sige po, Lola. Dito na lang po kami mag-aantay ni Mike. Salamat po ulit.
Aray, paganda mo ng pagkain ng mga bata. Ngayon, meron na tayong pagpartihan mamayang alas 12 ng gabi. Sige na, Uroy, para makakain ng mga bata at mabusog at makapagpahinga na. Para mahimbing ang kanilang tulog, Uroy. Aba, maganda yan, Karay. Yung binabalita mo sa akin, magandang maganda yan. Lalo't pat iimbitahin natin yung mga kaibigan ko. Papunta na sila dito, malapit na. O sige na Iha, nakahanda ng pagkain doon sa lamisa. Kain lang kayo, Iha. Pupuntahan ko muna si Uroy, yung asawa ko. Sige, Iha. Sige ho, Lola. Kakain na po kaming dalawa ni Mike. Marami pong salamat sa pagkain na binigay niyo po. At agad namang kumain ang magkakapatid. Dahil sa gutom na gutom sila, napapasarap sila sa pagkain. At si Mike ay tuwang-tuwa na nakakain habang nagsisilita sa kanyang ate. Nang matapos silang kumain, ay agad kinausap si Mian sa asawa ni Karay na si Uroy. O mga bata, yun kayo. Alam kong pagod kayo. Nakahanda ng inyong gan doon sa kwarto. O Iha, ikaw lang bahala dito ha. May kumot naman dyan at unan. Sige na, aalis na ako. Maraming salamat po, tatay, ha? Sa paghanda niyo po ng aming higaan at sa pagkain po. Sige po, matutulog na po kami ng aking kapatid. Maraming salamat po ulit. Walang anuman, Iha. Basta kung meron kayong kailangan, tawagin nyo lang kami. Sige na, matulog na kayo dahil pagod na pagod kayo. Ate, napakabait nila no? Ila nanay at tatay, pinatulog pa tayo, maganda pa yung higaan natin. At syempre yung pagkain, masarap. O sige Mike, matulog na tayo. Huwag ka nang madaming daldal dyan. Sige na, para makapagpahinga na tayo at makalakbay tayo bukas. O, Uroy, nakatulog na ba ang mga bata? Nakapasok na ba sa kwarto? Oo, nakapasok na sila. Magpakulo ka ng tubig at uunahin natin yung isang bata, yung lalaki at yung babae. Isusunod natin. Sige na, Uroy. At narinig ng kanyang ate ang pinag-usapan ng mga matatanda. Mike, gumising ka dyan, Mike. Alis tayo. Mga aswang pala itong napasukan nating bahay. Mike, gising ka dyan, Mike. At hindi gumising si Mike dahil pagod na pagod ito. At mahimbing na din ang kanyang tulog. At habang si Mian ay naghahanap na din ng paraan para makatakas. At nakatakas nga sila patungo sa labas. Mike, dito ka lang. Nadabunan kita ng dahon. Dito ka lang. Pupunta ako doon. Maghahanap ako ng tulong. Dito ka lang. Babalikan kita, Mike. Babalikan kita. At tumakbo na si Mian papalayo sa lugar na iyon. At habang tumakbo si Mian, naghahanap na sina Karay at Uroy sa mga bata. Karay, nasaan ang mga bata na wala na doon sa kwarto? Nakita mo ba sila dumaan dito? Anong nakasaka ka? Sanapin mo ang mga bata, hindi pa yung nakakalayo. Sige na, Roy! Puntahan mo na sa labas, hindi pa yung nakakalayo. Kailangan makita sila. Kailangan! Huwag ka lang magalit. Hanapin ko sa labas, makikita din natin yan sila. Lumabas na kayo mga bata. Wala na kayong ligtas. Oras nyo na. Marakatayin. Hindi na kayo makakalayo pa dito. Dahil hanapin namin kayo. Sabi ko na nga ba? Nakadinig yung mga bata. Lagot ka sa akin ngayon, alright? Pag di ko nakita ang mga bata at natuluyan ang nakatakas sila. Ulam na sana yun. Sinayang mo pa. Habang naghahanap ang matandang babae, ay nakita niya ang batang lalaki at tinawag niya ang kanyang asawa. Ay, halika dito! Nakita ko na ang bata! Bilisan mo! Yung batang lalaki! Bilisan mo, Roy! Dalhin mo ito sa bahay! Ay! Narinig mo ba ako? At agad hinati-hati ng matandang babae ang katawan ng batang lalaki at dinala ang katawan at ulo sa bahay nila at ang ulo ay inilagay sa lamisa. Ang galing ko talaga, Roy! Nakuha ko yung bata.
Okay lang yung isa nakuha natin. Yung isa, nakatakas na talaga. May mapupulutan na tayo ngayong gabi. Paparating na nga sila. Sige na, lutuin mo na yun. Ikaw na magluto, Karay. Para masarap yung pagkain dahil hindi basta-basta yung ating mga bisita na paparating dito sa ating bahay. Sige na, malapit na sila papunta dito. Tamang-tama naman natapos ang pagluluto ni Karay at dumating ang kanilang mga bisita at sila'y nagsadatingan sabay-sabay at sila ay nagsimula sa party nila. At nagsiupuan na sila at kumain sabay-sabay at sila ay nasasarapan sa pagkain. Ang sarap ng lasa ng bata, Uroy. Napakasarap at ang sayang-saya ko ngayong gabing to. Madami tayong kumakain. Kumain ka na riyan. Tikman mo ang aking luto. Napakasarap nga nitong batang to. Abang napakasarap mo talagang magluto, Karay. Hindi ka talaga nagbabago. Nasasarapan ng mga bisita natin, tignan mo. Ang dami nilang tawa, din masarap daw. Ayun, nakikita mo. At habang kumakain ang mga bisita at sina Karay, ay hindi nila alam na paparating na pala si Lamian para salakayin sila at patayin lahat. Sir, tulungan niyo po ako. Babalikan ko po yung kapatid ko nandun po sa bukirin. Tinabunan ko lang po ng mga damo para hindi makita ng mga aswang. Kasi po ganito po yun, sir. Doon po kami, naghahanap po kami matuluyan. Pero akala namin mababait sila nang marinig ko po yung pinag-usapan nila. Nakatayin nila ang yung kapatid ko. Yun. Aswang pala sila. Bilisan niyo po, sir. Wala na pong oras. Baka mamatay na po yung kapatid ko at makita nila at katayin. Okay, Iha. Relax ka lang dyan. Tatawagin ko muna ang aking mga kasamahan. Di basta-basta na ako lang ang pupunta doon. Kailangan may kasama tayo para madami tayong titira doon sa mga aswang na iyan. At binilisan na nga nila ang pagpunta doon sa may bukirin sa lugar kung saan iniwan ni Mian ang kanyang kapatid. At nandoon na sila at nakarating at pinagbabaril nila ang lahat ng mga aswang. At si Mian naman ay humagulgol kaya hindi na niya nakita si Mike sa kanyang pinagtataguan at ang mga aswang ay unti-unti nang namatay lahat at nagtutumba. Pilit pang tumakas sana nila pero hindi sila lahat nakaligtas. Mula noon ay hindi na mawawala sa isip ni Mian ang nangyari sa kanyang kapatid at ina sa lugar na iyon. At napagdesisyonan ni Mian na umalis at lisanin ang lugar nila para hindi niya maalala ang lagim at sakit na nangyari sa kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po ang ating kwento sa araw na ito. Sana nagustuhan niyo po. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa susunod na i-upload namin na kwento dito lang sa aming Car Rigs G TV. Maraming salamat po and God bless. Kita-kits hanggang sa muli. Bye!